Maganda-ganda ang takbo ng mga laro dito sa Jones Cup para sa team ng SJA at nangangamoy championship title ang Pilipinas at malaki ang chance ng SJA na makuha ang kampiyonato ngayong 2024 dahil na rin sa tinambakan ng Strong Group Athletics ang team ng Australia at hirap nga rin ang USA na talunin ang team ng Australia noong nakalaban nila ito. Nakakagulat nga rin na maging ang Japan Under-22 ay tinalo ang team ng USA at base na rin dito ay nakikita natin na angat ang laro o team ng SJA laban sa kahit na sino pa mang teams dito sa Jones Cup. Under-22 ng Japan panalo kontra sa team ng USA at kung nagawa ito ng Japan Under-22 ay mas kaya ng SJA na gawin ito laban sa team ng USA. Basta wag lang magpabaya ang SJA sa kahit sa isang laro nila dahil pwede pa rin na ma-upset sila. Hindi nga malayo na sweep ang kanilang magawa laban sa mga teams dito sa Jones Cup. Malinis na record, posible nga na magawa ng SJA o team ng Pilipinas. Maganda ang laro ng SJA kontra sa team ng Australia. Naging mainit ang simula ng Strong Group kaya naman high scoring game ito para sa kanila. 91 points ang kanilang score at iniwan nila o tinambakan nila ang team ng Australia. Ang naging highlight nga rin ng laro ay ang poster dunk ni Abando laban sa player ng Australia at ang isa pa niyang block shot. Nagkaroon pa nga ng alley-oop play itong si Abando at todo nga rin ang suporta sa kanya ng mga fans na nanood mismo sa venue. Ito ang nagagawa nila kay Renz Abando sa isang laro, explosive na opensa at depensa at nagawa ito ni Abando na merong konting ni soreness kaya pala hindi ito nakapaglaro laban sa team ng UAE at unti-unti itong nagpainit laban naman sa team ng Australia. Lamang ang SJA sa loob ng paint laban sa team ng Australia dahil nandyan si Aji, Ange Kwame, Chris Macolo at iba pa na nagpapalitan sa loob ng paint at sa unang play ipinakita nga kaagad ni Kwame ang kanyang kakayahan sa rebound. Sa sumunod na eksena, Chris Macolo bumitaw ng 3 pasok para sa team ng SJA. Mainit kaagad ang opensa ng Pilipinas umpisa pa lamang ng first quarter. RJ Abarientos to Kwame connection ang sumunod na eksena. Nahilo na ang depensa ng Australia, 7-0 na kaagad ang score ng laro. Kasabay ng panalo nga ng SJA laban sa team ng Australia ay siya namang pagkakadraft nga rin ni RJ Abarientos sa team ng Ginebra. Abarientos na naman ang may hawak ng bola, pasa kay Macolo sa 3-point area, tumira ng 3, pasok ang kanyang tira. Sunod-sunod ang magandang opensa ng SJA kaya naman Australia na hindi na makasabay laban sa team ng SJA. Chris Macolo na naman umatake sa loob ng paint, mintis ito pero Ange Kwame hindi matapatan ng kalaban sa kanya ang rebound at nasasabayan pa ito ng putback play. Pa-assist nga lang itong si RJ kanina. Ngayon naman tumira ng 3, pasok yan. Ipinakita ni RJ Abarientos na meron siyang diskarte. Sa mga plays nahahanap niya ang kanyang kakampi at kaya nga rin niyang maka-score para sa kanyang team. Assist naman ni Abarientos para dito kay Kwame at isang two-handed slam dunk ang nagawa ni Kwame sa play na ito. Mukhang makikita natin itong si RJ Abarientos sa Gilas qualifiers kapag may mga players ang kasalukuyang Gilas na hindi available dahil sa injury. Maganda ang laro ni RJ at nabanggit rin ni Coach Tim Cone na open nga ito sa pag-extend ng Gilas lineup para magkaroon nga siya ng option kapag merong injury ang main players natin at nakikita nga natin na RJ Abarientos ang isa sa backup plan ni Coach Tim Cone kasama nga rin ni Kay Soto at Ange Kwame itong si RJ Abarientos na naglaro laban sa team ng Serbia at Dominican Republic noong OQT sa Serbia. Ito na nga, double purpose ang ginagawa ni Coach Tim Cone. Lumalakas ang Ginebra at nagkakaroon pa ito ng option para sa Gilas team. Mukhang sasanayin nga rin ni Coach Tim Cone sa triangle itong si Isaac Go. Isa rin siya sa dating Gilas player at napapabilib talaga tayo ni Coach Tim Cone. Gumaganda ang lineup ng Ginebra, lumalawak pa ang option niya para sa Gilas team. Para sa akin nakikita natin ang positive steps na ginagawa ni Coach Tim Cone para sa mas malawak na option ng Gilas players. Gumaganda pa nga lalo ang team ng Ginebra, mas batang mga players, coachable at mas lalakas pa sila under kay Coach Tim Cone gamit ang triangle plays niya. Kapag nagka-injury pa nga itong si Scottie Thompson ay asahan na natin na si RJ Abarientos ang papalit sa kanya sa Gilas team. May experience na si RJ sa Gilas team, hindi na siya bago dito. Nagpakita na rin ng galing sa KBL at Japan B1B League. Balik tayo sa play ng SGA. Aji ang gumawa para sa easy layup tapos pa-half step pagpasok ng kanyang tira. Talagang walang nagawa ang team ng Australia kontra sa team ng Pilipinas. Hindi naman nagpahuli itong si Heading back-to-back 3-pointers. Ang kanyang ambag kaagad para sa SGA. Walang kahirap-hirap na 6 points. Agad-agad ang kanyang nagawang score. Aji na naman isang dunk ang nagawa sa play na ito. Mapaloob o labas ng paint. Magandang opensa na ipinapakita ng SGA laban sa team ng Australia. Alley-oop play ang sumunod na eksena. Chris Macolo naging bida sa play na ito. Macolo ang mainit nga rin ang opensa para sa team ng SGA. Siya ang scoring leader sa game na ito. Ang susunod na makakalaban ng SGA ay ang team ng Ukraine at nakikita natin na angat na naman ang SGA sa game na ito dahil tinambakan ng Chinese Taipei team na tinambakan naman ng Gilas sa Asia Cup qualifiers. Ang team ng Ukraine at ang SGA at ang Gilas team binatin. Kaya naman asahan natin na madidihado ang Ukraine sa game na ito kontra sa team ng SGA. China o Chinese Taipei ang nakikita natin napapalag sa SGA pero matatalo sila sa kanilang home court mismo. Kaya ng Gilas Team B o SGA na tambakan ang Chinese Taipei dahil kay Soto at Gilas Team pinagtatambakan
tambakan ang team na ito sa qualifiers ng FIBA Asia Cup na siya namang nakikita natin napapalag sa team ng SGA. Pero kagaya nga rin ng sinabi natin, ang SGA ay parang Gilas Team B kaya naman magagawa nilang talunin ang team ng Chinese Taipei. Sports prediction natin, mananalo ang team ng SGA ngayong araw laban sa team ng Ukraine base na rin sa stats at takbo ng laro dito sa Jones Cup.